Yes guys, kung nag-iisipan nyo ang Poco F5 pang gaming ngayon, sobrang panalo ngayon sa may gaming. Lalo kung mabibili mo lang siya ng 14k ngayon. Hey guys, ang mabilis sa extreme gaming test lang dito sa may Poco F5 from 100% to 0%. Tingnan natin kung ilang oras ba ang aabutin nito bago siya ma-dead battery. Ito ang Antutu score ng Poco F5 after nga na isang Antutu test sa kanya. At 1% lang yung nabawas dito. Dito tayo mag-i-start sa may League of Legends. 99% tayo mag-i-start sa kanya. Tingnan natin kung ilang percent ang mababawas dito after ng 1 hour na gaming. Napaka-perfect bumili na ng Poco F5 ngayon guys. Tingnan nga super discounted na yung kanyang presyo. Dahil dating 20k yung kanyang SRP, pero ngayon nasa around 14k to 15k na lang siya. Depende kung saan mo siya mabibili. Lalo kung pang League of Legends lang, napaka-perfect niya guys, napakaganda. As of recording this video, nasa around 90 FPS yung kanyang gameplay dito sa may Poco F5. Dahil hindi pa naman siya super optimized like na Snapdragon 870. After ng 1 hour na gaming dito, nabawasan lang siya ng 21% at naging around 39 yung kanyang temperature. Hindi siya sobrang uminit. Dito naman sa may Call of Duty Mobile, nung unang ninreview ko to guys, nung unang release date niya, is naka high graphics lang siya. Pero ngayon is pwede mo na siyang ilagay sa may max settings niya, sa may very high graphics. Dito ko siya sinubukan sa may Battle Royale para makita natin kung maglalagbo siya dito. At naka smaller class tayo. Naka dual speaker nga pala itong Poco F5. Syempre expected naman na natin yan. Release the smoke perspective. Airdrop is coming. Airdrop perspective. Airdrop is coming. Need backup. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Your teammates will get the dog tag to help them return to the battle. Warning, EMP drone has been deployed. Release the smoke perspective. After ng 1 hour na gaming sa kanya, nabawasan lang siya ng 18% sa may sagad na graphics niya at habang naka-mobile data. Saka naging around 40 naman yung kanyang temperature dito. Diretsong tour sa tayo naglalaro sa kanya, pero kahit isang lagis wala pa ako na-encounter dito. Dito naman sa may far right, sagad na graphics ulit tayo dito at ito yung sample ng gameplay ulit natin sa kanya. Maganda ang Poco F5 kahit hindi mo siya gamitin as gaming phone. Dahil display pa lang is almost perfect na siya para sa akin. Meron siyang 6.78 inches na merong AMOLED 120Hz sa refresh rate. Tapos naka Dolby Vision pa at HDR10 pa sa may display niya. Panalong panalo, flagship display siya. Naka 130 na to at di malayong abutin pa to ng 115. Dahil sagana naman sa may update si Poco. Snapdragon 7 Plus Gen 2 yung kanyang processor na merong 1 million score sa may Antutu. Ayoko maniwala dito guys. Then nung last check ko sa kanya para nasa around 900k lang yung kanyang Antutu score dito. Pero nung nagpalit nga ako ng version ng Antutu, bigla siyang tumaas yung score niya. Mas mahalaga pa rin na mas makita natin yung actual na gaming performance ng Poco F5 dito kumpara sa mag-base tayo sa may Antutu score niya. 8256 itong Poco F5 natin ngayon. Standard na ang mga ganitong version guys ng mga smartphone ngayon. Kumbaga dapat kung mga nasa around 10,000 yung mabibili mong smartphone, dapat at least naka 8256 na siya. Sa battery, naka 5,000 mAh battery siya at meron 67 watts sa charger. Mabilis na yan kahit papano. Reloading. Let's rumble. Sayonara. It's all over, baby. At after na 1 hour na gaming na sa may Farlight, is 24% yung nabawas sa kanyang battery.
At naging around 42 to 43 yung kanyang temperature. Medyo nag-init siya pero hindi naman sobra at di pa rin naka-apekto sa kanyang performance dito dahil wala pa rin naman siyang lag. Dito naman sa may free per max. Sagad na graphics ulit to guys. Actually pwede naman hindi sagad yung kanyang graphics dito habang naglalaro kayo. Sinasagad ko lang naman yung mga settings sila dito para makita natin yung max performance ng isang smartphone para kung hanggang saan ang limit nila. Dahil kung sa mababang graphics mo lang itetest ang Poco F5, siguradong dito mahihirapan. Saka i-suggest guys kung gagamitin mo nga siya as gaming phone, mas okay na huwag mo siyang isasagad lagi yung kanyang graphics dito para sa longevity rin ng smartphone natin para hindi siya mabilis masira. Parang electric pa lang naman guys ang isang smartphone, mas matagal mo siyang gagamitin na walang patayan, tapos nakatodo pa sa may number 3, siguradong di magtatagal yan. At kitang-kita naman siguro dito na napakaganda na rin ng Paper Max sa kanya. Walang kahirap-hirap, smooth na smooth siya. At nabawasan lang siya ng 19% sa may 1 hour na gaming sa kanya. At lumamig pa nga siya ng konti. Then naging around 40 lang yung kanyang temperature. Dito naman sa may Genshin Impact, highest na graphics to sa may 60 FPS na gameplay niya. Pag naglag pa to guys, siguro naman okay lang naman. Dahil 4 hours straight na tayo nagigaming sa kanya na walang hinto. At yan yung gameplay niya sa may Genshin Impact. Kayang-kaya pa din niya. Hintayin na lang natin itong ma-dead battery. Pero para sa akin super solid na to. Considering na sagaran ngayon mga graphics natin dito sa Magis na tinesting natin. Pero mukhang aabutin pa rin naman ito ng kulang 5 hours dito sa kanya. Wish ko na lang siguro sa mga susunod ng bagong Poco, maglagay na lang siguro sila ng bypass mode. Dahil napakaganda nga sa gaming ng mga smartphone nila, kaso kulang naman nga sa bypass mode. Pero okay lang naman yun. Dahil last of now sila Infinix at Tecno lang merong bypass mode sa mga pinakamurang smartphone ngayon. Depende kung saan mo siya mabibili pagka nakasale sa may Shopee at Lazada. Hindi na to inabot ng 1 hour sa may Genshin Impact. 52 minutes lang siya inabot. Then nag-stop na kami ng 2% na yung kanyang battery. At naging around 40 lang yung kanyang temperature. At inabot na around 40 yung kanyang temperature dito. Hindi siya masyadong uminit. Medyo lang mamig pa nga siya. At super stable nga nung kanyang processor dito. Na Snapdragon 7 Plus Gen 2. Mas okay pa siya compare kay Dimensity 8050 na medyo malakas magiging sa may gaming. In guys, yung mabilis na gaming review muna natin dito. Thanks for watching.